May siya, dinig kong sigaw mula sa labas ng bahay. Sandali kong ibinaba ang platong hinuhugasan, saka nagpunas lang ng kamay gamit ang short na suot. Dali-dali ko itong pinuntahan, bago pa man masira ang pinto sa lakas ng pagkakalampag dito. Nang mabuksan ay tumambad sa akin si Aling Bebang, ang landlady dito sa maliit na kwartong tinitirhan ko, kasama ng anak ko. Pinasadahan ko ng tingin si Aling Bebang, at doon ay nakitang nagpupuyos ito sa galit. Bakit po? May problema ba? Tanong ko na natigil din kaagad sa ere ang bibig. Hindi na ako nito pinatapos, dahil inisang bagsakan niya sa harapan ko ang ilang papel, na siyang nahulog pa sa sahig. Sa tingin ko ay bill ng kuryente at tubig iyon, isama pa ang bill ng bahay. Nag-usap na tayo, hindi ba? Ngayon ang binigay ko sa yung deadline, nasaan na ang pambayad mo? Aniya habang nag-iisang linya ang kilay. Peke akong tumawa sa kapa nagkamot ng batok. Halos umahan naman ang takot sa dibdib ko, dahil iba na ang ora nito, kumpara noong nakaraang araw na napapakiusapan ko pa siya. Hindi na may pintura ang emosyong bumabalatay sa mukha ni Aling Bebang, para na itong kakain ng buhay sa sobrang galit. Maya-maya pa ay inilahad nito ang isang kamay sa harapan ko. Aling Bebang, hindi na naman ako nito pinatapos ng walang ano-ano'y sininghalan niya ako. Kung wala kang maibigay, mabuti pang umalis ka na lang. Ilang beses na kitang pinalalampas, nakakahiya na sa ibang nagre-renta rito na nagbabayad ng tama, mahaba nitong litanya, tila pa pinipigilan ang sarili na huwag tuluyang magalit sa akin. Sa edad kasi nitong mid-50s, ay posibleng ma-high blood siya. Huminga ako ng malalim, iniipon ang lakas para muling magmakaawa. Kung kailangan kong lumuhad, ay gagawin ko para lang ma-extend kami rito ng anak ko. Hanggang ngayon kasi ay wala pa akong nahahanap na trabaho. Higit 1 linggo na yata, at ngayon ay araw naman ng Sabado, kaya hindi ako makaalis, para makapag-apply, dahil sarado ang karamihan sa company. Iyong nakaraang trabaho ko sa isang karinderya ay nagsara, kaya wala akong nagawa kundi ang umalis na rin kasama ng mga kasamahan doon. Sa ngayon ay sobrang gipot na gipot ako. Tumikim ako at ngumiting pilit bago nagsalita, Aling Bebang nakakahiyaman sa inyo, ay hihingi pa ako ng isang palugit. Pangako at magbabayad na talaga ako, basta ay isa pa pong pagkakataon. Sinabi nang umalis ka na. Huwag mo akong hina-high blood may siya. Sigaw nito at saka pa ako idinuro, ang tagal ko nang nagtitimpi sa'yo, matagal na rin sana kitang pinalayas, kung hindi lang dahil dyan sa anak mo. Aling Bebang naman, kahit ngayon lang po talaga. Last na to at sa oras na makahanap ako ng trabaho, ay magbabayad din ako kaagad. Desperada kong pahayag, at tangkang hahawakan ang kamay niya, nang lumayo siya sa akin. Ganyan din ang sinabi mo sa akin noong nakaraang buwan. Kinalampag pa nito ang pinto, dahilan para matigil ako sa kinatatayuan ko, tanging pagtitig na lang ang nagawa ko sa mukha nitong hindi na maipinta sa sobrang galit niya sa akin. Kailangan pagbalik ko rito ay wala na kayo. Matigas nitong sigaw, bago ako iniwan dong nakatulala. Wala sa sariling bumagsak ang balikat ko. Gusto kong mayak, ngunit pagtiimbagang na lang ang nagawa ko, hindi ako ganoon karupok at kaina. Tumangala ako upang pigilan ang parehong mata sa nagbabadyang luha. Mama, bakit po kayo nag-aaway? Munting boses ang narinig ko mula sa likuran, kaya agad ko iyong nilingon. Bumungad sa paningin ko si Luna, ang 5 years old kong anak. Isa sa napakagandang blessing na natanggap ko, kahit pa puro kamalasan yata ang nangyayari sa buhay ko. Kinukusot-kusot pa nito ang maliliit niyang mata, tila ba nagising siya, dahil sa sigawan namin ni Aling Bebang kanina, habang ang mahaba naman nitong buhok ay nakatabon sa mukha niya. Mabilis ko siyang dinaluhan at binuhat, saka inayos ang kanyang mahabang buhok. Tinali ko iyon gamit ang akin, kapag kuwan ay hinalikan ko pa ito sa pisngi, at nang gigigil na niyakap siya, rason para mapahalakhak dala ng kilati. Wala yun, baby, nagising ka ba? Pasensya na anak. Mahinang sambit ko rito, habang hinahagod ang kanyang likuran. Mariin akong pumikit at dinama ang malambot nitong balat sa balikat. Siya na lang itong nagpapalakas sa akin, siya na lang ang dahilan ko, kung bakit mas pinipili kong magising sa araw-araw, kahit pa sobrang nakakapagod na ng mundo. Sa gabing ding iyon ay nag-impake ako, sa ilang beses kaming nagpalipat-lipat ng matutuluyan,
ay naging 2 bagbak na lang itong gamit namin. Isa para sa damit ng anak ko at isa sa akin. Ang hirap kasing dalhin gayong alam kong sa lahat ng napupuntahan naming bahay, ay palagi rin kaming pinapalayas, parehong rason at iyon, ay dahil wala akong pambayad sa renta. Nakakalungkot lang din, ni wala akong masandalan sa mga oras na to. Wala akong kinilalang pamilya, at lumaki lamang ako noon sa piling ng isang matandang hindi ko kano-ano, si Lola Angelina. Ngunit wala na ito at sa panahon pa noong nalaman kong pinagbubuntis ko si Luna. Wala rin naman siyang nabanggit sa akin sa kung sino ang totoo kong magulang, dahil dinampot lamang daw niya ako sa tabing ilog malapit sa Monte nitong Kubo. Nakakagalit. Sinong matinong magulang ang makagagawa noon, hindi ba? Tao po. Malakas kong wika bago kinatok ang isang pinto, hindi kalayuan sa kaninang bahay na nilayasan namin. Ano yun, Neng? Wala kaming yelo, aniya at tiningnan ang hawak ko, at dahil doon ay mabilis niya akong pinagsarhan ng pinto. Bibili nga ng yelo eh. Sumimangot ako at hindi naiwasang mapairap sa hangin. Nilingon ko si Luna na siyang buhat ko sa isang kamay, tahimik lang ito habang nakayakap sa leeg ko. Sa isang kamay ko ay yung isang bag, habang suot ko naman ang isa. Kamakalam na rin ang tiyan ko, dahil pasado 7:00 na. May kaunti naman akong naipon, pero sakto lang yun para sa pangkain namin ng anak ko. Naglakad pa ako ng kaunti, kalaunan ay huminto sa tabing kalsada. Sandali akong naupo sa sementadong upuan malapit sa tulay, ibinaba ang isang bag, saka huminga ng malalim. Hindi ko na alam kung saan pa ako papunta nito. Mabuti pala at pinakain ko muna itong si Luna kanina, bago umalis. Kung wala lang talaga akong anak ay matagal na akong nawala sa mundong to. Noon pa man ay gusto ko nang sumunod kay Lola Angelina, pero nang malaman kong may munting sanggol sa sinapupunan ko, ay binigyan ko pa ng isang pagkakataon ang sarili ko. Kahit noong una ay hindi ko matanggap, pero anong kasalanan ng bata, kung pati siya ay idadamay ko sa kagagan ko, hindi ba? Kaya heto, tamang tiyaga lang hanggang sa may mailaga. Miss, nagangat ako ng tingin sa isang lalaking huminto sa mismong harapan ko. Nakapormal ang ayos niya, may hawak pa siyang brown envelope, na inipit nito sa kanyang kilikili. Kunot ang noo kong binalingan ang itsura niya, mukha naman siyang matino, kaya ngitian ko ito. Bakit po? Pagtatanong ko, kailangan mo ba ng tulong? May maitutulong ba ako sa iyo? Aniya habang tinataas-taas pa ang parehong kilay. Akala ko ay lalaking lalaki, pero nang marinig ko ang boses niya, ay tumabingi yata ang mundo, kaya nahulas ang ngiti ko. Sa unang tingin lang pala ito mukhang lalaki. Kung hindi mo naman mamasamain ay pwede akong tumulong, dagdag pa niya, animoy pinipigil ako sa pagsasalita. Sandali akong napaisip sa alok nito. Normal lang ba na kahit papaano ay makaramdam ako ng ginhawa, gayong hindi ko naman siya kilala. Ngayon ko lang siya nakita at gaya ng sabi ko, ay mukha rin naman itong matino, kaya siguro ay pwede nang pagkatiwalaan. Ay oo, ano kasi, kailangan ko ng matitirahan kahit panandalian lang. Ngumiti pa ako sa kainayos ang sarili bago tumayo. Kailangan kong maging praktikal, biyaya na itong lumalapit sa akin, kaya mabuting tanggapin na lang. Oh siya, ano pang hinihintay mo? Gora na girl. Hindi pa man kami nakakalayo nang huminto ako dahilan, para matigil din ito sa paglalakad at nilingon ako sa bandang likuran. Anong pangalan mo? Pagtatanong ko rito, habang pinagmamasdan ang kabuuan niya. Just in case na masamang tao siya, at least ay alam ko kung anong pangalan niya, kung gagawan man ako nito ng malipati na rin ang anak ko, na ngayon ay mahimbing ang tulog sa balikat ko. Nagbaba ako ng tingin sa hawak niyang backpack, tinulungan kasi ako nito kanina sa pagbubuhat. Ang dami kong naiisip, masyado akong nilalamon ng takot. Pero nilalakasan ko ang loob ko. Pasensya na, hindi ko pa pala nababanggit, aniya sa kapat tumikim. Gamit ang isang bakanteng kamay, ay inilahad niya iyon sa akin. Ako nga pala si Franz, at ikaw? Balik tanong niya, habang nananatiling nakalahad ang kamay sa harapan ko. Maagap kong tinanggap iyon, at nakipagkamay, ako si Maisha. Sa sinabi ko ay marahan itong tumungo, sumilay pa ang isang mumunting ngiti sa kanyang labi. Napakagandang pangalan, para sa isang magandang katulad mo, pahayag niya dahilan para pamulahan ako ng mukha, tila nahihiya sa kanyang sinabi.
Hindi naman ako ganoon kaganda, kahit pa ay maraming ang nagsasabi sa akin. Ayusan lang daw ako ng kaunti at magbihis ng maayos, ay lalabas ang tinatago kong ganda. Wala naman na akong oras para sa sarili. Lahat ng atensyon ko ay nasa anak ko na lang, iyong dapat na pambili ko ng sariling gamit, ay iniipon ko para kay Luna. Iyong iba ay tinatabi ko just in case na magkasakit siya, na sana ay huwag namang mangyari. So, farewell na. Lumalalim na ang gabi, at baka abutan pa tayo ng curfew, iniaya nito saka ako nginitian. Pilit akong ngumiti pabalik at nagpakawala ng buntong hininga, bago kami nagsabay sa paglalakad. Ilang sandali lang din nang huminto kami sa harap ng isang kulay puting van. Puting van, shocks. Nagbukas iyon mula sa loob, at doon ay tumambad sa paningin ko ang ilang kalalakihan na mga nakataksido, masyado silang formal para sa gabing ito. Sinundan ko ng tingin ang pag-abot ni Franz sa bag ko sa isang lalaking malapit sa pinto, inilapag niya iyon sa kalapit na upuan. Napalunok ako, animoy unti-unting nawawalan ng kaluluwa. Sorry Franz ha. Pero kung hindi mo sana mamasamain, bakit mo ako tinutulungan? Naisatinig ko ang kanina pang bumabagabag sa isipan ko. Ang daming tao kanina sa lansangan, pero bakit ako pa ang nilapitan niya? Kasi nakikita kong mas kailangan mo ng tulong, wika niya at tuluyan na akong hinarap. Pero kasi sorry ulit, pero hindi ba kayo mga scammer? Mahinang pahayag ko sa kapasinipat ng tingin ang ilang lalaki sa loob ng van. Tahimik lang ang mga itong nakatitig sa akin, kahit dim lights lang ang liwanag sa loob, ay nagagawa ko pa silang masilayan. Blanko ang mga mukha, at tila kay hirap para sa kanilang ngumiti man lang. Sa sinabi ko ay marteng tumawa si Franz. Syempre hindi, ano ka ba girl? Kaya ka nga namin tinulungan, ay baka mapunta ka pa riyan sa sinasabi mong scammer. Trust me girl, hindi ka magsisisi. Inakbayan ako nito saka mahinang itinulak papasok sa van, wala na akong nagawa kung di ang maupo. Maya-maya lang din ay sinarado na nito ang pinto, at doon siya sa passenger seat pumasok. Hindi rin nagtagal nang umusad ang van, kaya pikit ang mga mata kong palihim na nanalangin. Mahigit 1 oras ang lumipas, at hanggang ngayon ay binabaybay pa rin namin ang kahabaan ng EDSA. Saan ba patungo ang mga ito? Malakas ang tibok ng puso ko, pero hindi iyon dahil sa kaba o takot, kundi dahil sa gutom. Ewan ko kung naririnig ba nila itong pagkalam ng tiyan ko, o sadyang hindi talaga nila pinapansin. Damilat ako upang lingunin yung lalaking katabi ko, diretso lang itong nakatingin sa harapan. Ang tindig ng pangangatawan nito, ay masasabi kong isa siyang security personnel. Wala itong pake sa akin, kahit pa todo titig na ako sa mukha niya. Kalaunan ay nag-iwas na rin ako ng tingin, at piniling pumikit na lamang. Itutulog ko na lang din siguro itong gutom ko, ngunit hindi pa man ako tuluyang hinihila ng antok, ay narinig ko nang nagsalita si Franz. Nandito na tayo. Kasabay nito ay ang pag-slow down ng van dahilan para magmulat ako. Dinungaw ko ang labas kung saan naging visible sa paningin ko ang naglalakihang mga building, puro street lights ang nasa paligid, at hindi maipagkakailang napakaganda rito. Nasaan tayo? Tanong ko habang inaayos ang sarili. Narito tayo ngayon sa Makati, at nandito ang magiging kapalaran mo, makahulugang sambit ni Franz, bago bumaba at lumabas ng van. Ilang segundo lang nang pagbuksan kami nito, kaya mabilisan din akong bumaba, nalalayan pa ako ni Franz, at sila na rin ang nagbuhat sa 2 kong bag. Nang makababa ay doon ko nakita ang isang mataas na building na siyang nasa tapat namin, nasa 4 na palapag iyon at sobrang lapad. Purong puti ang kulay at napapalibutan ng ilaw ang bawat palapag. Halika na, dinag kong tura ni Franz at nauna nang maglakad na siyang sinundan ko naman. Sa likod ko ay yung 5 lalaki na nakasunod lang din sa amin, gaya kanina ay tahimik ang mga ito, hanggang sa tuluyan na kaming makalapit sa building. Sa gitnang bahagi noon ay isang malapad na glass door, kita sa loob ang hagdan paakyat, at sa tabi naman nito ay ang elevator. Naroon din ang front desk, kung saan nakaupo ang isang maganda at anapormadong babae. Nasa pinakahamba naman ng pintuan yung security guard, at nang makita kami ay maagap kami nitong pinagbuksan ng pinto. Doon ay bumungad sa amin ang lamig sa loob na nanggagaling sa aircon.
Ito ang tinatawag naming Demwartle apartment na siyang tinutuluyan ng magiging empleyado ng Rampage Society. Sa sinabi niya ay halos mapanga nga ako, nangunot din ang noo ko, habang nanlalaki ang mata kong tinatitigan ang mukha ni Franz. Empleyado ba kamo? At ano yung Rampage Society? Tak ang tanong ko rito. Bukas ay malalaman mo. Sa ngayon ay maari muna kayong magpahinga ng anak mo, at mukha kayong pagod. Nasisiguro ko ring hindi ka pa kumakain, dahil kanina ko pa naririnig ang pagkalam ng tiyan mo. What the? Halos pamulahan ako ng mukha, dahil sa sinabi niya. Mariin pa akong napapikit para itago ang pagkapahiya. Ibig bang sabihin ay rinig na rinig talaga kanina ang pagkagutom ko. Napahinga ako ng malalim. Nakakahiya. Gusto ko mang isipin at magtanong pa, ay tumungo na lamang ako sa kanagmulat ng mata. Bukas ay pupuntahan kita rito, i-discuss ko sa iyo ang mga gusto mong malaman, pahayag niya na tinanguan ko ulit. Mayroon din resto o kainan dyan sa loob, exclusive for all certified employee ng Rampage Society. Pwede kang pumanhik doon para makakain. Franz. Alanganing pagtawag ko. Yes. Siya nga rin pala, ang magiging room mo ay depende sa front desk natin. Sa kanya mo malalaman kung anong room ka. Kung may ilang katanungan ka pa, ay huwag kang mahihiyang i-dial ang numero nila rito mula sa baba. O kung hindi naman kaya, ay ito ang number ko. Yumuko ito para kunin mula sa bulsa ang ilang pad ng kanyang calling card, saka ako binigyan ng isa. Na mabilis ko lang ding inabot. Pumasok ka na at bukas din ng alas 8, ay babalik kami rito. Salamat, tipid kong sambit at ginawaran siya ng ngiti. Wala iyon. Sige na, mauuna na kami. Matapos niyang makapagpaalam, ay umalis na rin siya kasama ng mga security personnel. Tinulungan naman ako ni Kuyang Guard. Para buhatin ang dalawang bag para may pasok sa loob. Good evening ma'am. Welcome to Demwartle. Here's your key and your room number is 33. Nasa ikatlong palapag po iyon, masayang tugon ng babae na nasa front desk. Hello, good evening din. Ako si Maisha, wika ko na siyang nginitian niya lamang. Gamit ang isang buzzer na nasa harapan niya, ay pinindot nito iyon. Ilang segundo lang din nang may nagmamadaling tumakbo palabas sa isang room na naroon lang sa gilid. Archer, pakihatid na lang itong si Ma'am Maisha sa magiging room niya. Oh, may bago ulit, nakangiting sambit ng lalaki. Ang galing talaga mag-recruit no ni Franz, kaya ginawang kanang kamay ni Madam E. Hindi ko maintindihan kung anong pinag-uusapan nila, kaya pinili ko na lamang manahimik. Hindi na rin ako masyadong nag-isip, dahil ang gusto ko na lang ay magpahinga na. Tara na ma'am, mukhang pagod na pagod ho kayo. Pagpuna ng lalaki na nagngangalang Archer. Oo nga, ang layo pala nito, tugon ko at saka pamahinang tumawa. Binuhat na rin ni Archer iyong dalawang bag ko, at nag-umpisa ng maglakad, pinili nitong sumakay sa elevator, dahil na rin nasa third floor ang room ko at may mga buhat pa kami. Nang makalabas ay kaunting lakad pa ang ginawa namin, at bawat hakbang ko yata ay puro papuri na ang nasa sambit ko sa isipan ko. Maihahalin tulad kasi itong Demwartle sa isang 5-star hotel sa sobrang gara at ganda. Dito na po tayo ma'am. Si Archer at siya na ang nagbukas ng pinto sa room ko. Salamat Archer, lapag mo na lang din dyan sa gilid ang mga bag, at ako na ang bahala. Salamat talaga sa tulong ninyo. Kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag, sa isiping may matutulugan kami ng anak ko ngayong gabi. Napakabuti pa rin talaga ng Diyos.